Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Jesse. Ngayon po'y ating ginugunita ang kapiyastahan ni Saint Dominic, isang pari. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangi ni Santo Domingo, maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay magkakakilala sa akin, sapagkat papatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin.
Hindi mo na nais ang mga paghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating sa Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa mga pilgrims sa inyong lahat. Dito lagi sa ating Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tingnan natin ang mga pagbasa, lalong higit sa mabuting balita. Narito si Jesus
Siya ay nasa isang lugar na ang lugar ay sa lupain ng Sariya ng Pilipos, isang lugar na pagano. Walang sabihin ay mga tao dito walang kinikilalang Diyos. At kasama niya ang kanyang mga alagad. At napakaganda ng kanilang usapan, ng kanilang conversation ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Dito, si Jesus, nagtanong na sa kanyang mga alagad, tinanong niya kung sino siya, kung anong pagkakakilala ng kanyang mga alagad sa kanya at ng mga tao. No? Sapagkat matagal-tagal na silang magkakasama. At dito nakita ni Jesus na si Pedro may malalim na pagkaunawa sa kanya. No? Sabihin, inihayag ng Diyos ang maraming misteryo ng Panginoon. Talagang inihayag kay Pedro. At doon niya nasabi, kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At natuwa si Jesus sapagkat ganun pala kalalim ang pagkakilala sa kanya ni Pedro. At mula noon, sinabihan si Pedro na, ikaw ay Pedro. Ano? Mula sa iyo, itatayo ko ang aking simbahan. Walang makapananaig kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Bibigay ko sa iyo ang susi ng simbahan. Ang ipagbawal mo sa langit, ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ganon ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero, nung sabihin ni Jesus na bilang Kristo, bilang Mesiyas, kailangan kong pumunta sa Jerusalem at kailangan kong magbata ng maraming hirap. Sabi niya na kailangan kong mula sa inyong matatanda ng bayan, ganitong mangyayari sa akin. No? Yung hirap niyang pagdadaanan, yung kalbaryo na kanyang pagdadaanan, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Dito, parang naiba ang takbo ng isip ng mga alagad, lalong higit ni Pedro. Ganito pala ang Mesiyas. Parang sala sa kanyang iniisip. Kaya, sinabihan niya si Jesus, no? Huwag naman pong ipahintulot ng Diyos na kayo'y mamatay, na kayo'y maghirap, na kayo'y magdusa. No? Anong sabi ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ngayon, muli, babalik sila sa tanong, sino nga ba talaga si Jesus? Akala nila'y malalim na ang pagkaunawa, pero nung dumating na, nung sabihin na ni Jesus na kailangan kong magsakripisyo, na kailangan kong magbata ng hirap at mamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw, doon siya hindi pakilala ng kanyang mga alagad. Kaya anong ginawa ni Jesus para siya makilala talaga ng lubusan? Yan na ipinahayag sa atin sa Transfiguration. Anong ginawa ni Jesus? Isinama ni Jesus ang mga ito sa bundok ng Tabor. At doon, pagdating sa bundok na ito, siya'y nagbago ng anyo. No? Nagbago siya ng anyo. At naging puting-puti ang kanyang kasuotan. At nakipag-usap sa kanya si Moises at si Elias. No? At doon namangha ang mga alagad. Sila'y nagulat. Talaga palang may kaugnayan sa Jesus sa lumang tipan, sa law and prophets, sapagkat nagpakita si Moises at si Elias. Siya ang mula pa sa lumang tipan. Kaya ang mga alagad, sila'y nagulat. Ipinakita ng Diyos sa kanya kung talagang sino siya. At meron pang isang dakilang confirmation. At habang nakikipag-usap, lumukob pa ang alapaap. At mula sa tinig ng Diyos, nagsabi sa mga alagad, yan ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Para bang supreme na endorsement, no? Galing sa langit.
Sinabi sa mga alagad, yan ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. Diyan, lumalim na ang pagkakilala nila kay Jesus. Sapagkat mula na sa Ama, sinabi sa mga alagad, yan ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. No? Pakinggan niyo siya. Kaya, pagdating sa pagbaba nila sa bundok na ito, yan, ang kasunod niya ay ang pagkapasaan ng krus na nangyayari sa atin kapag mahal na araw. Kaya ang mga alagad, matapang. Kaya na nilang magpasa ng krus. Kaya na nilang humarap sa maraming hirap. Kaya nilang harapin ang kamatayan ngayon sapagkat konpermado mula sa Ama. Ito ang Mesiyas. Yan ang pinakamamahal niyang anak. Anong gagawin ng mga alagad? Pakikinggan lamang siya. Mga minamahal na mga kapatid, no? Marahil si Jesus ay hindi pa rin ganun kalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Pero magandang bilin ng Ama, no? Pakinggan niyo siya. Paano ka magdasal? Paano ka lumapit sa Kanya, no? Paano mo siya kilanlin? Makinig ka lamang. No? Makinig ka. Minsan ang dasal natin sa dami ng iyong binabaybay sa Diyos, alam na naman ng Panginoon yan. No? Makinig ka lamang. Makinig ka. Sa Batangas ay tumimo ka. Sumuko ka. Isurrender mo ang iyong sarili. No? Pakalmahin mo ang iyong sarili. No? Sumuko ka. No? Isurrender mo sa Diyos ang sarili mo at makinig ka. Problema nga sa tao ay di tayo ay matigas ang puso. Gusto natin yung ating ang nasusunod, no? Yung gusto nating mangyari, na binabaybay natin sa Diyos ang lahat, no? Pero magandang bilin sa atin para tayo lumalim sa Panginoon. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katagang dulot ng paghahain ito, patibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagkatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita sa Santo Domingo ay lubusan naming pakinabangan ng iyong sambayanan na napaparanirewa at namumunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, dito sa pambansang dambana, sa mga kabataang may edad na 12 taon pataas, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 9 na lamang po. Magkakaroon din ng seminar ngayong August 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary. Maghapon para sa mga kukumpilan at umaga naman para sa mga magulang, ninong at ninang. Naway magabayan kayo ng mga gawaing makikita sa screen at sa FB page ng Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.